Bakit patuloy na umiingay ngayon yung pagtulak ng kaso kay Romualdez? At bakit ang mga personalidad kagaya ni Vico Sotto, ang PGMN, ay patuloy na ito ang naratibo at istoryang itinutulak? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Alam nyo, noong paman sinabi ko na, even last year, ang mga nag-post ako tungkol dito kay Vico Sotto, I like Vico Sotto. He being a Christian, I think we need leaders like him. However, I also gave a warning na sana ay dumistansya siya mula sa kanyang tsuhin sapagkat ito ang sisira sa kanya sa politika. Nung pong nagkaroon ng revelasyon ang mga diskaya dito sa House of Representatives o sa Senado, doon sa Blue Ribbon Committee, biglang umapir sa House of Representatives itong si Vico Sotto. Pero hindi niya sinusuportahan ang mga kaso laban sa iba pang mga congressman o laban kay Marcos. Ang sinusuportahan niya lang o dinidiscredito niya lang ay ang mga diskaya na nagkataon naman na nagtuturo na noon ng mga involved dito sa flood control. Noon pa man, napuna ko na tila yata nagagamit si Vico Sotto dito not to reveal yung katotohanan dito sa flood control, pero para i-discredit yung mga tumitistigo ngayon dito sa flood control. I'm not saying na mga diskaya ay mga bayani. Of course, they stole a lot of money. Pero hindi ako naniniwalang sila ang pinakamalaki ang ninakaw dito. Ang mga kontraktor dito sa configuration na ito ng pagnanakaw, sila ang pinakamaliit na porsyentong nakukuha dito. Unless nga, gagawin mo dyan ay ghost project. Pero kung totoong i-implementa mo yung project, sila ang pinakamaliit na makukuha dyan. Yung mga nagnanakaw mula sa congressman, senador, presidente, at saka sa mga DPWH, dyan napupunta yung bulk of the money. I'm not saying wala silang pananagutan, dapat managot silang lahat. Pero, bakit ngayon tila mayroong maneuver na subtle, yung konti-konti lang. Hindi mo halos napupuna na ang naratibo ay itinutulak na papunta kay Romualdez at papalayo pa rin kay BBM. Kaya noong pala nang lumabas itong storya ng PGMN, pasensya po sa PGMN, I'm not buying this story wholesale. Tama naman lahat ng sinabi nyo doon sa inyong documentary, pero alam na rin po ng taong bayan yan. So it's not really a new revelation. What is clear to me, ang malinaw sa akin yan, ay parang ang itinutulak lang ng PGMN na storya ay si Romualdez ang may kagagawa ng lahat ng ito, pero walang binabanggit sa partisipasyon ni Marcos. Pasok ngayon itong si Vico Sotto. Ngayon, ang storya ni Vico Sotto, biglang-bigla, dati ay dumidistansya sa usapin ng flood control, bukod sa mga diskaya, biglang nagbabanggit na rin si Vico Sotto ng pananagutan ni Romualdez at kagustuhan niya na makulong ito. Bakit hanggang kay Romualdez lang? Although gusto ko talaga si Vico Sotto, I like the guy and ako'y naniniwala pa rin sa kanya. Pero I pray na siya mismo ay manalangin din that he be granted the wisdom by the Lord na magdesisyon ng tama dito sa kanyang mga ginagawa. Because he might be, I don't know, unconsciously or baka hindi niya alam na siya ay ginagamit dito sa sitwasyon na ito, na parang gumagawa ka ng tama pero hindi naman pala kasi ang tinuturo lang sa iyo at yun naman na sinusundan mo na itulak ang naratibo na ang may kasalanan dito ay si Romualdez lang. Mga ilang araw nakaraan ay mayroong mga nagpalabas ng mga usapin na parang nagkaroon daw ng pagpupulong noon ang kampo ng mga Marcos at saka nila Romualdez na bago dumating ang SONA, ang gusto ni Marcos ay maipakulong si Romualdez. Pero naghahanap ng assurance si Romualdez na eventually ay mapapalaya rin siya at ang gusto niya ay isama ang anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos sa mga makukulong bilang kondisyon sa kanyang pagpayag dito sa pagpapakulong para sa SONA. At although hindi natin kumpirmado yon, if you think about it, parang that story makes sense. Hindi ako 100% din naniniwala na totoo at this time yung away na ito ng Romualdez at saka ng Marcos.
Kasi kung totoong may sabwatan sila dyan, gagawa din sila ng sabwatan para mag-create ng a different scenario or story para pagtakpan. Because ang malinaw ay hindi naniniwala ang taong bayan sa mga drama na pinalalabas nila. Sa patuloy na pagbagsak ng rating ng presidente, wala na kayong ibang sisisihin dyan kundi kayo rin. Yung mga style ni Claire Castro, it's not working. I think it was never really designed to work, si Claire Castro was there to be a distraction for all of us, but not really for Malacanang to push their own narrative, their story. Claire Castro was there to be a clown, para pagtawanan, para awayin, para hindi natin awayin ang mga Marcos dahil busy tayo sa mga pinagagagawang kapalpakan nitong si Claire Castro. But be that as it may, sa kasalukuyan, ito ang pinupush na naratibo. It's going to be Romualdez na mukhang magiging sacrificial lamb. And now, yung mga pink, yung mga dilaw, lahat ng kakampi at nakikinabang sa Malacanang, ito ngayon yung naratibo na pinupush, kahit yung mga kakampi ni Romualdez, yung mga dahil may AX, dahil kay Specker, wala, nasa na sila ngayon, they're gone. Inabandona na nila si Speaker because they know na si Romualdez now is the new target to be sacrificed. And this is a warning to everyone na nakinabang dito sa flood control. Everyone is dispensable. Lahat kayo ay pwedeng masakripisyo. At abangan ninyo, pag naging necessary na kayo naman na masasakripisyo, then you would have to pay the price. But definitely, mayroong mga mananagot dito. But, as of today, I am not buying this story. And I'm praying that Vico Soto better smarten up, wisen up, maging matalino ka dito sa sitwasyon na ito. Malaman mo kung ikaw ay nagagamit na lang dito o hindi. Para sa akin, malinaw ang storya ngayon na ikinakalat. Ilayo si Ferdinand Marcos sa apoy at litsunin si Romualdez. At ang akala nila, yan ang sakripisyo na gusto ng mga taong bayan. Somebody has to die for them, somebody has to be sacrificed in order to save the king. But we will not be fooled. Hindi nyo na kami mauuto dyan. Sapagkat kaming lahat patuloy nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam, taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.